Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on 2 Corinthians 4, 5, and 6. Praise the Lord. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, had shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. So, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos dahil binibigyan niya tayo ng clear direction ng ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na hindi ito mahulog sa ating personal interest, hindi ito mahulog sa tukso, sa pagmamataas sa ating sarili, hindi ito mahulog sa kanya-kanyang pamamaraan, kundi iisa lang ang ating paraan. Anong sinabi dito? For we preach not ourselves. Yan ang pinaka-importante. Hindi tayo ang nagtataas sa ating sarili para siya yung makilala, para siya yung mapaniwalaan ng mga tao, para ang tao believe sa atin, para ang tao mag-glorify sa atin, para ang tao magtaas sa atin. We do not do that. We do not preach ourselves, but Christ Jesus the Lord. Kung meron man tayong ihahayag, kung meron mang pupurihin ng mga tao, kung meron mang makikilala ng mga tao, kung meron mang ituturo ng tao na nagpagaling sa Kanya, nagligtas sa Kanya, nagbago sa Kanya, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord! Siya lang. Ano pala yung ating sarili? Ourselves, your servants, for Jesus' sake. Tayo ay mga alipin. Tayo ay mga alagad sa mga tao for the sake of Christ. Ibig sabihin niyan, para lang sa gawain ng Diyos, para lang sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayo yung mga servants ng mga tao. Tayo yung mag-serve sa mga tao. Tayo yung mag-o-officiate sa mga tao. Tayo yung magpapaliwanag sa mga tao. Tayo yung mag-aakay sa mga tao. Si Kristo ang ating frontal, ang ating frontage. Siya ang ituturo ng mga tao na siyang magligtas sa kanila. Siya, si Kristo, ang dapat paniniwalaan ng mga tao, hindi tayo na ginagamit ng ating Panginoong Diyos. For God, who commanded the light to shine out of darkness. Wala namang ibang liwanag, naliliwanag sa kadiliman sa sanglibutang ito, except our Lord Jesus Christ. He is more than powerful than the power of darkness. Kaya siya lang, wala nang iba, wala nang makakatalo. Sa experience natin ng mga na-demon possessed, sino ang nagbigay sa atin ng katagumpayan? Bakit napalaya sila? Bakit binitawan nila yung mga biktima nila? Para bagang walang magagawa ang mga masamang espiritu sa kanilang sarili, kundi sumuko. O wala silang magawa sa sarili nila, kundi matras. Wala silang magawa sa sarili nila, kundi tumakbo. Dahil si Kristo ang siyang more than powerful than any, the power of darkness sa sanglibutang ito. Kaya inutos ng Diyos ang liwanag na magliwanag sa kadiliman at lumiwanag sa ating puso, magbigay ng liwanag sa kaalaman, sa kaluwalhatian ng Diyos sa muka ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord! Minsan, I met a lot of pastors and nag-share sila sa akin sa kanilang karanasan sa buhay. Sabi nila, ang aming grupo ay naghati-hati. Bakit naghati-hati? Agawan ng posisyon. Bakit naghati-hati? Agawan ng suporta galing sa abroad. Bakit naghati-hati? Dahil hindi natanggap yung pera na dapat ibigay doon sa kanilang kasamahan na nanggaling sa kanilang central, lalo't nanggaling sa abroad. Bakit naghati-hati? Kanya-kanyang pagalingan, kanya-kanyang yung kanilang sariling interest, kaya naghati-hati. Sa atin, hindi dapat mangyari. Nagpahayag na si Lord Jesus Christ na hindi mangyari dapat sa atin yan. Kasi kung mangyari sa atin yan, lumakad na tayo sa ating sarili.
Pag mangyari sa atin yan, lumakad na tayo sa ating sariling interest. Hindi. Lumakad tayo sa nag-iisang Pangulo, lumakad tayo sa nag-iisang Master, lalakad tayo sa nag-iisang Diyos na ating isawalat, ating ishare saan mang sulok sa sanglibutang ito. At tayong lahat pare-pareho, binibilang tayo lahat ng mga alagad ng Diyos para maglingkod sa mga tao. Praise the Lord. Huwag tayong magsalita ba sa sarili natin. Pagtatayo ka dyan, mag-preach ka o mag-share ka o whatever, anong ginagawa mo. Tapos magsasalita ka lang pala para sa sarili mong kagalingan, sarili mong kakayahan, sarili mong kaluwalhatian. Wala, hindi dapat natin gagawin yan. Basahin natin. John 7:18. Praise the Lord. He that speaketh of himself seeketh his own glory, but he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him. Yan ang tama. Sino ang magsasalita para sa kanyang sarili? Yung personal ba? Seeketh his own glory. Humahanap siya sa sarili niyang kaluwalhatian, kapurihan, humahanap siya ng sarili niyang karangalan. That's wrong. That is big mistake, malaking mali. But he that seeketh his glory that sent him. Pero yung humahanap sa kaluwalhatian para sa kanya na nagpadala sa kanya. Sino palang nagpadala sa atin? Who sent us? Sino pala ang nagpadala sa atin? Para siya yung ating i-glorify. Siya yung let us seek for His glory. Let us seek for His honor. Let us seek for His na ang tao doon sa Kanya mananampalataya. Of course, ang ating Panginoong Hesukristo, this same is true. Pag gagawin natin yan, katotohanan ang ating ginagawa. Or tayo ay nasa katotohanan at wala sa kasinungalingan. Tayo ay nasa Diyos at wala sa kadiliman, wala sa dyablo. See? Ito yung ating pattern. And no unrighteousness is in Him. Wala kang makikita sa Kanya na dituwid, na mali. Wala kang makikita pag ginawa mo yung doon mo binibigay ang kapurihan sa nagpadala sa iyo. Sigurado yan. Nasa katotohanan ka. Sigurado yan, walang unrighteousness dyan sa buhay mo. Kaya yung mga anak ng Diyos dito sa Bible, ingat na ingat sila. Sometimes they shall be mistaken. No? Nagkakamali yung mga tao sa pagtingin sa kanila, sa pag-treat sa kanila. Sometimes people, because they receive the miracles na ginamit yung mga servants of God, ang akala nila yung mga servants of God, Diyos na. Akala nila yung mga servants of God, Ginoo na. Basahin natin yan. Acts 10:25 and 20. Praise the Lord. And as Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. But Peter took him up, saying, "Stand up, I myself also am a man." Yan. Tingnan mo si Peter. Nung siya'y pumasok, sinalubong siya ni Cornelius at si Cornelius fell down and worship him. Mali yun. So anong ginawa ni Peter? Did Peter consent? Did Peter show approval? Hindi. Sabi niya, but Peter took him up. Pinatayo niya. Saying, "Stand up, tumayo ka. I myself also a man." Ako ay isa ring tao na katulad mo. See? Tinutukso ang alagad ng Diyos, ng dyablo, gamit ang mga tao na unaware ginagawa nila. Yung pala, isang tukso yun. Kung sakali ba si Peter ay tatanggap, sakali ba si Peter ay magmamataas, sakali ba si Peter ay nakawan niya ng kaluwalhatian ang Panginoong Diyos, ay hindi. Hindi niya ninakawan. Binalik niya sa Panginoon ang kaluwalhatian. Praise the Lord. Kaya, hindi lang kay Peter nangyari yan.
kahit kay Paul, basahin natin. Acts 14:11 hanggang 15. Praise the Lord. And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in the speech of Lycaonia, "The gods are come down to us in the likeness of men." And they called Barnabas Jupiter, and Paul Mercurius, because he was the chief speaker. Then the priest of Jupiter, which was before their city, brought oxen and garlands unto the gates, and would have done sacrifice with the people, which when the apostles Barnabas and Paul heard of, they rent their clothes and ran in among the people, crying out, and saying, "Sirs, why do ye these things? We also are men of like passions with you, and preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God, which made heaven and earth, and the sea and all things that are therein." Ayan. Tingnan mo si Paul. Sabi nila, Panginoon ito o Diyos ito na nanggaling sa langit na naging tao. So they are referring to Paul. So ang tawag nila kay Barnabas, Jupiter. Ang tawag nila kay Paul, Mercurius. Yung bang mga heavenly bodies na pangalan, akala nila bumaba yun, naging tao. Carnal ang mga tao. Unaware nilang ginagawa yan. When in fact, sabi na ng Diyos, what you can see in the skies, the moon, the stars, all the planets, do not worship them. Do not bow down before them. Tingnan mo. Yung mga tao, dati ng mga naniniwala sa astrologers, huwag kayong maniwala dyan sa mga Aries, Taurus, galing yan sa galing yan sa mga nasa planeta, mga stars, dyan galing yan, mga tinatawag yan, astrologers nga, naniniwala sila. Ito naman, Panginoon o Diyos, ang tawag nila dyan, bumaba daw si Mercury, bumaba daw si Jupiter, naging tao. So anong sinabi ni Paul? Pinaliwanag yun ng husto sa mga tao para maunawaan nila ang katotohanan. Ang sabi dyan, and when the apostles Barnabas and Paul heard of, narinig nila, they rent clothes. They rent their clothes. Pinunit nila ang mga damit nila. It is a sign of protest. Sign of protest. Nag-protest sila para ang mga tao magkaroon sila ng attention ng mga tao sa kanila dahil meron silang ihahayag. Meron silang i-explain. Baka sakali mangyari, hindi nila gagawin yun, baka matotoo at sila matukso na rin. At angkinin na rin nila. Kaya nung narinig nila, automatically naghakbang kaagad sila ng move na malaman ng mga tao na mali ang kanilang ginawa. And run in among the people, crying out. Tumakbo sila doon sa mga tao, sumigaw sila. Ang sinabi nila, "Sirs, why do ye these things?" Bakit ginagawa niyo ito? "We also are men, tao lang din kami, like passions with you, katulad ninyo. And preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God, which made heaven and earth and the sea and all things that are therein." Praise the Lord. So, ganun po. So, sa buhay natin, para hindi tayo magka-watak-watak, wag tayong mag-move ng ganun. Kasi kung meron isa sa atin mag-move, siyempre hindi mag-agree ang lahat, mag-separate ka para gagawa ka ng sarili mong pamamaraan. Pero kung ang lahat ay pareho tayo ng pamamaraan, ng ways, sa mga alagad ng Diyos na nagpakita ng magandang ihimplo dito sa Bible, hindi tayo magkawatak-watak kasi wala tayong personal interest. Wala tayong personal na ambisyon. Hindi ang atin centered tayo kay Kristo. Siya lang yung pinaparangalan natin. Siya yung pinapakitaan natin ng kabutihan. At ang mga tao, kailangan siya ang makita, siya ang makilala. At tama man talaga. Yan man talaga. Huwag tayong humakbang ng ating sariling paraan na hindi niya inutos sa atin.
Ikaw, mag-utos ka ng servant mo. Gagawa ba siya ng sarili niyang gawa na hindi mo inutos? Kung gagawa siya ng sarili niyang pamamaraan na hindi mo inutos, ay hindi na siya servant mo. Master na siya sa kanyang sarili. Hindi na ikaw ang master niya. So ganoon din ang Diyos sa buhay natin. Huwag tayong humakbang na hindi niya tinuro, hindi niya inutos sa atin. Kasi tayo lahat napapailaliman sa isang Master, isang Lord, isang God, isang Savior, Lord Jesus Christ. Huwag tayong maghakbang ng sarili nating paraan. Praise the Lord. No wonder, daming mga churches ngayon na nagkahiwalay-hiwalay. Iba ang estilo, iba ang paraan, iba ang motibo, iba-iba. Agawan ng property, agawan ng karangalan, agawan ng posisyon, agaw-agawan. Ayaw magpatalo, ayaw magpailalim, ayaw. Gusto lahat maging leaders, gusto lahat maging pangulo. So, nagkawatak-watak. Sa atin dito walang pangulo, maliban kay Kristo Jesus. Kaya huwag tayong maghakbang na hindi niya pinapagawa sa atin. Praise the Lord. Tingnan mo, basahin natin ang Romans 15:17 hanggang 18. Praise the Lord. I have therefore, whereof I may glory through Jesus Christ in those things which pertain to God. For I will not dare to speak of any of those things which Christ has not wrought by me, to make the Gentiles obedient by word and deed. Yan. See, sabi niya dyan sa verse 17, I have therefore whereof I may glory through Jesus Christ in those things which pertain to God. I will not dare to speak of any of those things which Christ hath not wrought by me. Hindi ako magkakaroon ng lakas loob na magsasalita sa mga bagay na hindi niya pinapagawa sa akin. Huwag kang gumawa, huwag tayong gumawa ng sarili nating pamamaraan. Kundi lahat gagawin natin yung kanyang pinapagawa sa atin. Praise the Lord. To make the Gentiles obedient by the word and deed. Para mapasunod natin ang mga hintil sa salita man at sa gawa. Ganon po. Ayaw ni Jesus ma-divided ang mga anak ng Diyos. Kaya nung unang panahon, napasukan ng mga carnality ang mga membro nila noon. Meron nang nagsabi, I am of Paul, I am of Silas, I am of Apollos. Wala na. Nag-angkin-angkin na sila, na-divide na sila. Mali yun. Wala tayong tao na ituro na siya yung ating i-adore, siya yung ating sasambahin, o siya yung ating i-idolize, o siya yung hahanga tayo sa kanya. Wag. Mali yan. Kasi magka-divide tayo pag ginagawa. Ba't gagawin natin yan? And beside that, you cannot compare one another to another. Hindi pwede yan. Isa lang, doon tayo, sentro tayo kay Jesus. Kaya nung nalaman na ito ni Paul, tsaka yung mga kasamahan niya, binara ka agad nila. Basahin natin. 1 Corinthians 1:13 hanggang 15. Praise the Lord. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were ye baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you but Crispus and Gaius, lest any should say that I had baptized in mine own name. Yan. Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang nagpapako para sa inyo? Nabautismohan ba kayo sa aking pangalan? You see? So, ibig sabihin yan, since from the beginning, from the Old Testament down to the New Testament, there is only one God, there is only Savior, there is only Christ that will be preached, that should be believed, that should be followed by all men. And the rest of the people are servants of God. Pare-pareho tayo lahat, mga lingkod ng Diyos. Praise the Lord. Para sulit tayo, mga anak ng Diyos. Depensa ito sa atake ng kaaway sa atin lahat. Depensa ito sa future
na ministry na lumalawak, lumalaki, nagpa-prosper para wala sa atin sino man magkakamali dito. Walang sino man sa atin lalakad sa sarili niyang interest. Praise the Lord. Bahala na yung magbigay tayo ng Word of God. Si Kristo lang talaga ang ating i-preach. Ay paano yan, Pastor Chit, if we do not make some way na i-soften natin yung doctrine of God, doctrine of Christ, baka maraming ma-stumble. Baka ito yung sanhi, hindi tayo rarami. It doesn't matter. Rarami man tayo, hindi, it doesn't matter. What is important, Christ should be preached. Christ must be revealed. If this will become a stumbling block to them, then let them stumble. Pasagdi sila, mga pandol. Praise the Lord. Because we do not preach ourselves, but Christ. Basahin natin yan. 1 Corinthians 1:23. Praise the Lord. But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. Yan. Patuloy lang natin i-preach si Jesus Christ, which was crucified. Unto the Jews a stumbling block, unto the Greeks foolishness. And that was the situation before. But now there are some Jews already believe Christ. But now there are so many Gentiles already the followers of Jesus Christ. Kaya sa buhay natin, ituloy natin, ihayag si Kristo. Siya lang ang nagtatanging ating Master, ating Lord sa lugar na ito. Kahit anong gagawin natin, still God that prosper our ministry. Without Him, we can never have any success. Wala tayong success na mangyayari sa buhay natin, sa sarili lang natin. Bakit? Mas greater yung diablo. Tataluhin talaga tayo. I-deceive talaga tayo. So we will be handling the Word of God corruptibly. We will be handling the Word of God by our own way. So akala natin, nagsiserve tayo sa Diyos, yung pala, hindi. Dahil iba ang ating pinipreach. Either group natin ang iti-preach natin, sarili natin ang tinataas natin, organisasyon ang pinupuri natin, at ang nagsisecure ang atin ng simbahan, hindi na ang Diyos, hindi na si Kristo. So, ano na ba? Perverted na, nabaluktot na. Kaya sa buhay natin, huwag mangyari. Kasi pag yan ay magagawa tayo ng sarili nating paparaan, ang tao hahanga na sa atin. Yung isa din magpakita ng gilas, ang mga tao hahanga din sa kanila. Hindi mo naman ma-please lahat ng mga tao. So ang tendency niyan, magka-watak-watak tayo, magka-divide-divide tayo. Anong in-explain nila dito? Basahin natin. 1 Corinthians 3:5-6. Praise the Lord. Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believe, even as the Lord gave to every man? I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Yan. Who then is Paul? Who is Apollos? But ministers by whom ye believe, even as the Lord gave to every man. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So wag nating titikan ang tao, wag nating i-idolize ang tao, wag nating tuksuin din ang tao, purihin, wag. We should know how to deal with the servants of God, and let us not tempt them to be proud. Let us not tempt them to brag, but rather help them. Tulungan natin sila. Always give glory to God, and not to the preachers, not to the teachers, not to the one who gave a large amount of money. No. Let us all give glory to God. Praise the Lord. Both parties yan Sa amin na ginagamit sa spiritual, sa inyo na ginagamit sa material, let no one brag. Let no one lift up his own self. But let
only one that will be glorified. Isa lang. Kasi siya yung nag-prosper sa atin lahat. Siya yung nag-bless sa atin lahat. Praise the Lord. Huwag nating hanapin yung ating profit, ating honor, ating gain. Ginawa mo yan para purihin ka. Ginawa mo yan, basahin natin yan. 1 Corinthians 10:33. Praise the Lord. Even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved. Yes. It doesn't matter sinong nauna na pastor dyan, sinong nauna na missionary dyan, tapos nag-follow up ka. Nung nag-follow up ka na, nag-prosper. Nung nauna doon, hindi gaanong ganyan ka-prosperity. Yung ginawa niya, tapos sabihin mo kaagad, ay kung hindi dahil sa akin, hindi yan nag-prosper. Kasi yung mga nauna sa akin, hindi nag-prosper. Sa akin lang yan nag-prosper. No! Do not claim any merit, any glory. Praise the Lord. Wag talaga. Wag talaga. Do not speak of yourself. Huwag kang magsalita para sa sarili mo. Kaya sinabi diyan, even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved. Yung ating pagtingin, yung bang para sa lahat. Kisinong nauna, kisinong nahuli, kisinong nasa kalagitnaan, give glory to God. Do not give glory to him, to her, to you. Wala tayong pupurihin na tao. Isa lang. Ang Diyos lang talaga. Doon tayo lahat magbigay ng glory and honor. Kasi minsan pag hindi tayo nabigyan ng isaktong direksyon ng Diyos, baka tuksoin tayo ng dyablo. Pag tukso ng dyablo sa atin, magkawatak-watak tayo. Pagkawatak-watak natin, tayo yung mapapahamak. Tatawanan tayo ng masamang espiritu. Pero kung maging matibay tayo sa pundasyon ng Diyos, sa pamamaraan ng Diyos, God will be with us. God will defend us. God will protect us. God will prosper us. God will use us. God will show His marvelous things towards us. Dito sa atin niya, ibibigay, i-award ang kanyang gawain sa sanglibutang ito. Hindi tayo matatalo ng masamang espiritu. We are doing right thing. We are doing appropriate in the eyes of God. Tama yung ginagawa natin. Walang magmamayabang, walang mag-angkin ng honor, ng glory, walang magmamataas, walang magko-compare, walang magdidiin, walang magbabagsak, walang mag-criticize, walang mag-demuraan, discriminate. Wala yan sa atin. Kaya sa buhay natin, huwag natin i-entertain mga tukso na masamang espiritu. Kasi mamaya, pag matukso ka ng masamang espiritu na mag-seek ka na ba sa sarili mo, profit. Ang gagawin mo ngayon, i-please mo yung tao. Gagamit ka ng flatteries para ang mga tao, babango ka sa kanila. So kung gagamit ka na ng flatteries, binubula mo na yung mga tao. Niloloko mo na yung mga tao. Pinapaasa mo na yung tao sa sarili mo, hindi na sa Diyos. Minimislead mo na yung mga tao. Imbis doon mo sila i-endorse, doon mo sila ihatid. Dito na sa'yo, self-centered na. And that's the time, marami pang mapapahamak. Kaya, let us handle the Word of God properly. Praise the Lord. Basa pa, 1 Thessalonians 2:5 and 6. Praise the Lord. For neither at any time use we flattering words, as you know, nor a cloak of covetousness, God is witness. Nor of men sought we glory, neither of you, nor yet of others, when we might have been burdensome as the apostles of Christ. Yan. Hindi kami gumamit ng mga salita na mga, ano ba yan, flattery sa Bisaya? Ulog-ulog. Kung sa Tagalog pa, pambubula. As you know, alam niyo yan, nagtatakip kami sa covetousness. Ibig sabihin covetousness, hindi kami nagpapahalata, pero actually, kinukuha namin yung honor. Kinukuha namin yung
praise. Kinukuha namin yung lahat na dito na sa amin. Dapat wag mangyari yan. God is witness. Nor of men sought we glory. Kahit sa tao, hindi kami humahanap sa inyo ng kaluwalhatian. Neither of you, kahit sino man sa inyo dyan. Nor yet of others, kahit paman sa darating pa, kahit paman kailan paman. And when we might have been burdened, some as the apostles of Christ. Kahit paman sa kabigatan namin as apostles of Christ, hindi at hindi kami gagamit ng ganitong mga pamamaraan. See? Kaya to God be the glory. God would like to preserve us, protect us, sustain us, para tuloy-tuloy ang paggamit ng Diyos sa atin, tuloy-tuloy ang pagpadala ng Diyos sa atin, tuloy-tuloy ang pag-explore natin, tuloy-tuloy ang ating pag-spread, tuloy-tuloy ang ating pagtanim, pagdilig, pag-establish sa mga bunga na ibinunga ng Diyos, pinagpala ng Diyos na ating ministry. So, wag talaga na meron tayong self-interest. Wag. Basa pa. Philippians 1:15. Praise the Lord. Some indeed preach Christ even of envy and strife, and some also of goodwill. Yan. Some indeed preach Christ even for envy. Merong iba na nag-preach kunwari kay Kristo, pero dahil sa inggit, gaya-gaya, putumaya. Hindi siya, tawag niyan, being called by God to perform such task dahil lang sa nakita niya sa iba, medyo okay ang dating, okay ang kapalaran, gaya-gaya rin, dahil nainggit. Hindi talaga yung totoo na tinawag ka ng Diyos. And strife. Para lang guluhin mo yung kasama mo. Para lang sirain mo yung kasama mo. I-pin down mo siya o anuhin pa. And some also of goodwill. Hindi naman lahat. Meron naman ding mabuti yung kanilang kalooban na naglilingkod sa Diyos. Dapat dito tayo sa mabuting kalooban na naglilingkod sa Diyos. Praise the Lord. Ganun po. Example, may pastor na una doon. Lagyan natin, sabi ni Pastor Tam, ikaw, pastor, ganito, punta ka doon. Tapos, sabi ni Pastor Tam, balikan mo. Sabi naman ng pastor na nauna, Pastor, busy ako. Tapos, nagpili si Pastor Tam ng iba. Ikaw na lang mag-follow up doon. Ikaw na, pagdating mo doon, kung ano yung marinig mo yung mga testimonies sa miracles na nagawa during the first one who came first, nung unang pumunta doon, huwag kang masaktan. Parang nainggit ka. Parang gusto mo na sa'yo na lahat, wag na sa kanya. Wag. I-endorse natin sa mga tao ng isakto na pareho lang kami. Walang kaibahan. Isa lang ang gumawa ng miracle. Kami wala. Doon tayo magtitik sa Diyos. Minsan kasi tuksuin ka ng tao. Pastor, mas magaling ka kaysa yung nauna. Huwag mong kagatin yan. Praise the Lord. Huwag mong kagatin yan. Sabi mo, huwag kayo magsalita ng ganyan. Pareho lang kami. Ginagamit ng Diyos. Huwag kayong tumitik ng tao, sino mang ilagay ng Diyos dito. Ganun. Hindi kung ano yung mga salita ng mga tao para kunwari purihin ka, kunwari magaling ka, kunwari okay ka kaysa sa isa, tapos sakyan mo naman. So, pag yung entertain yan, lalaki yan. Hanggang hahanap ka na ng hanap para mabusog yung iyong pride, para mabusog yung iyong ego, yung lahat, hanggang mag-separate ka. Kasi ang tingin mo sa sarili mo, magaling ka na. Yan si Lucifer. Yan nangyari kay Lucifer. Kaya ayaw ng Diyos yun na mangyari sa sino man sa atin. Praise the Lord. Tayong lahat ay magkakaisa. Tayong lahat ay iisa lamang ang ating Panginoon. At wala ng iba. Kaya, last verses, ito yung dapat gawin natin. 1 Peter 5:2 hanggang 5. Praise the Lord. Feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not to filthy lucre, but of a ready mind. Neither
as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject to one another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Praise the Ayan. Lord. Praise the Lord. God is the God of order. God is the God of peace. God is the God of lahat ng kaayusan. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof. Tingnan nyo ng husto. Not by constraint, hindi kayo napilitan ka, but willingly, kusang loob, not with filthy lucre. Hindi yung kung walang mag-invite sa'yo, yung mag-invite sa'yo, alam mo walang maibigay sa'yo, reject. Pag merong mag-invite sa'yo, alam mo na merong maibigay sa'yo, ang bilis mo. Pag merong mag-invite na walang-wala, that is filthy lucre. Huwag nating gawin yun. But of ready mind, handa tayo sa ating isip, tumugon sa mga tawag ng sinuman na mga nangangailangan ng ating serbisyo. Neither being lords over God's heritage. Huwag tayo maging panghinoon sa mga tupa ng Diyos. Para ang pag-handle mo ba, para kang Hitler. Pag-handle mo para kang diktador. Huwag. Ang tama, but being ensample to the flock. Kundi maging ihimplo tayo. Mapapasunod natin sila sa Diyos sa hindi tayo mahirapan sa pagpasunod. Hindi na natin kailangan silang pokpokin, paluin, saktan, pahiyaan. Mapapasunod natin sila by example. Praise the Lord. Be not Lord over God's heritage, but being ensample to the flock. And when the chief shepherd, pagdarating na yung pinaka-pangulo natin na pastor sa second coming, tatanggap kayo ng korona ng kaluwalhatian na hindi na magpakailan pa man mabubulok. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Tandaan natin ito. Tingnan mo yung categories ng mga pastors. May 2 senior missionaries. Merong mga juniors. Kayo mga juniors, magpasubmit kayo sa 2 senior missionaries. Praise the Lord. Hindi pwede kayo ang hihigit sa kanila. Then sa 2 senior missionaries, merong isang inilagay sa main church. So lahat tayo magpasakop sa order ng Diyos. Kung sino saan yung main church, lahat tayo magpasakop. Kasi ang Diyos ang nag-organize niyan. Hindi yan will ng tao. Will yan ng Diyos. Gusto ng Diyos sa atin, maayos tayo lahat. We are following the order of God. Sino pala nagbigay sa amin ng authorities? Ang Diyos. Sino pala nagbigay ng authorities sa aming mga subordinates? Yung nakababa sa amin, ang Diyos. Siya lang. Kung saan tayo inilagay ng Diyos, abide. Pag merong nauna sa inyo at mas may mataas na level, ikaw na nasa baba, submit ka. Praise the Lord. Ayang ibig sabihin yan. Ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you must be subject one to another. Hindi din ibig sabihin kami na mga senior, hindi na rin kami makinig sa inyo. Dahil ang tingin namin, kami na lang lagi ang pakinggan. Hindi na kami marunong makinig. Hindi. Makinig din kami sa inyo. Magpa-subject din kami sa inyo. Let us subject one another in the name of the Lord. Praise the Lord. And be clothed with humility. Magdamit tayo ng kapakumbabaan. For God resisted the proud. He giveth grace to the humble. See? Gusto kang tatanggap pa ng maraming biyaya sa Diyos? Be humble. Clothed with humility. Lalo kang i-bless ng ating Panginoong Diyos. So, to God be the glory. Let no one be praised, be honored, be exalted, but Jesus. Siya lang talaga, wala nang iba. Habang lumalaki yung gawain natin, habang nag-grow yung gawain natin, protectionan natin ito from the attackers.
Protectionan natin ito from the invaders. Protectionan natin ito from the destroyers. Kasi ang gusto ni Satanas, buwag-buwagin tayo, mag-misunderstanding tayo, mag-miscommunication tayo, magkaroon tayo ng hating one another, lahat na ng mga bunga sa unod hanggang wala na. Katulad na tayo nung nakausap ko na bishop, pastor, alam mo, itong aming organisasyon, thousands of churches ang aming simbahan. Kasi matagal na kami dito. Matagal na itong church sa Pilipinas. Dala pa ito ng yung una pang panahon, galing sa ibang bansa. Pero ngayon, ang status namin, 75% of our churches are dry. Uga. Walang spirito. Paano? Pumasok yung attackers. Pumasok yung masamang espiritu. Giprovoke ang mga pastor, giprovoke ang mga members, lumakad sa laman, magpataas sa isa't isa, hindi magpapakumbabaan, hindi nagpapasakop, wasak. Ang resulta, uga pa sa dry ang mga simbahan. Walang kapresensya, walang presence of God, walang nakaka-benefit na mga kaluluwa na mabless, wala, dry. So wag nating paintulutan yun. Kailangan lahat ng saan man yung nilagay ng Diyos na mga holy place. Everyone, we can feel the mighty presence of God. Madama nila yung malakas na presensya ng Diyos. Praise the Lord. Oh. Na-witness namin yan. Nung magbisita kami ng ibang mga churches natin, isang bukang bibig ang mga members. They are pointing out there in heaven na nag-bless sa kanila, na nag-enlighten sa kanila, na nagpagaling sa kanila, na nagbago sa buhay nila, na nagbigay sa kanila ng buhay na pag-asa sa kanilang kaligtasan at sa naging buhay nila dito sa lupa. Kaya ingatan natin itong instruction ng Diyos sa buhay natin. We preach not ourselves, but Christ. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.